Magandang araw. Ang ating topic ang Holy Name of Jesus. Ito po, and after 8 days were accomplished that the child to be circumcised. His name was called Jesus, which was called by the angel before he was conceived in the womb. For there is no other name under heaven given to men whereby we must be saved. So, ito ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sister Mary of St. Peter, known for her work in establishing holy faith of Jesus. Jesus also revealed to her the virtue of his holy name and urged her to make it known by distributing an article of devotion known as the Gospel of the Holy Name of Jesus, also known as Little Sarcane Prayer. Ayun po. Walang ibinigay na pangalan para sa salvation, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nung isilang ang ating Panginoon, 8 days ay na-circumcise siya at binigyan siya ng pangalan ng Jesus. Ayun. So, ayun, there is no other name under heaven given to men whereby he must be saved. Ayun, sa holy name of Jesus. Ang promises: protection from lightning or protection sa kidlat. Number 2, the grace to escape the snares of the devil. Doon sa mga tukso ng demonyo. So, ang grace na maka-escape sa snares ng devil. Number 3, protection from a sudden unprovided death. Sa mga biglaang kamatayan. Number 4, the grace to lead a virtuous life. Yun, gusto nyo maging banal? So, dito sa Holy Name of Jesus, ito ang grace na malid tayo sa virtuous life. Number 5, the grace of final perseverance. So, yun po. Okay. Ang devotion sa Holy Name of Jesus. Ito ang act of devotion. So, paano natin nakikita ang devotion sa Holy Name of Jesus? We can make the sign of the cross as we pass by a Catholic church. So, sa mga ibang simbahan, wala doon ang ating Panginoon. Dito, sa Catholic Church, nandoon ang ating Panginoon. Ito ang tahanan ng ating Panginoon. Nandoon ang Holy Eucharist, nandoon ang Blessed Sacrament. Dahil ito ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito siya nananatili. So tuwing magpapas
sa church ang pag-sign of the cross. Ngayon, kung hindi makapag-sign of the cross, o kung ikinahihiya, di pa ang sabi ng Panginoon, kung pinahihiyaan nyo ako, ay ikahihiya ko kayo, hindi ba? So, sign of the cross tuwing nadaan sa church. At kung hindi naman makapag-sign of the cross, siksikan, ay magbabaw. Puon ko na andito ako. Parang ganon, di ba? Magbabaw kung hindi makapag-sign of the cross. Kasi di ba yung iba na nadidistract sa sign of the cross. Bakit? Bakit sila nadidistract? Di ba? So, kung talaga hindi nga makapag-sign of the cross, mag-bow tuwing dumadaan sa mga Catholic church. Ayun, number 2. Bow our heads when the name of Jesus is spoken during Mass or reading the Scripture. Ayun, diba? Tuwing Holy Mass, tuwing mababanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay magbabaw. Diba mapapansin nyo sa mga Mass, sa mga readings, na nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon. So, tuwing mababanggit yon ay magbabaw. Number 3, offer silent prayer when we hear the Lord's name used in vain. So, ayun. Offer silent prayer. So, kung may naririnig tayo na nag-blaspheme sa ating Panginoon, hindi maaaring wala tayong gagawin. So, kailangan nyong mag-act ng reparation para sa holy name of Jesus. Yon. So, paano ka mag-act ng reparation? So, yun nga, tuwing may narinig kang nagba-blaspheme, diba, pwede kang mag-ano ng mga little prayers. O my Jesus, mercy. Diba? Huwag mong papabayaan na nabablaspheme ang pangalan ng ating Panginoon. So, kaya yung mga, halimbawa, yung mga movies, mga palabas na may mga mura, pag merong ganon, ay huwag nyo nang ituloy naman noon. Dahil nabablaspheme ang pangalan ng ating Panginoon. Tapos, di ba, yun nga, yung basta pag nakarinig ka na nabablaspheme, ay ihihingi mo sila ng tawad para sa reparation, para sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil ang pangalan ng ating Panginoon ay banal. At kung sino man ang nagbablaspheme sa ating Panginoon ay sila na ang naghuhukom sa kanilang sarili. So, yon. So, kaya iiwasan natin ang pagbablaspheme sa pangalan ng Panginoon at kung may maririnig na nagbablaspheme ay ipapanalangin mo sila. Ayon. Act of reparation for blasphemy. Ano ba ang mga act of reparation? Number 1, ang golden arrow prayer. So, ito po ang golden arrow kung hindi nyo kabisado na nasa Google. Nasa internet. So, dito po natin magagamit ang ating internet. Ang golden arrow prayer. Merong prayer sa YouTube. Meron naman sa doon nga po sa Google. Golden arrow prayer. May the most holy, most sacred, most adorable, most mysterious and unutterable name of God be
always praise, bless, love, adore, and glorify in heaven, on earth, and under the earth, and all by the creatures of God, and by the Sacred Heart of our Lord Jesus Christ, in the most holy sacrament of the altar. Yun po ang prayer na ito ay inibigay ng ating Panginoong Jesus kay Saint Mary, Sister Mary of Saint Peter. Blessed Saint Mary of Saint Peter, as an act of reparation for blasphemy. The golden, sabi ng ating Panginoon, this golden arrow will wound my heart delightfully and heal the wounds inflicted by blasphemy. So ito po ang nag-i-inflict sa ating Panginoon sa kanyang wound na delightfully. So yung mga sakit, yung masakit na arrow ng blasphemy ay ma-heal ng wounds ng golden arrow prayer. Ayun. Ito po ang yun po an act of reparation sa holy name of Jesus. Number 2, ang little sachet prayer. Ito rin po, ang mga prayer na ito ay ibinigay ng ating Panginoong Jesus. So, ang mga prayers po ng Catholic Church ay hindi basta-basta mga prayers. Ito ay ibinigay sa ating mga saints ng ating Panginoong Jesus ng mahal na Birhen. So, kaya po, ang ating mga prayers ay kahalin-halina sa ating Panginoon dahil ito ay nagmula sa kanila. Number 2, little sachet prayer. Nasa Google din po. Wala pa yata sa YouTube. So, ito po. At the name of Jesus, every knee must bend in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue proclaim the glory of God. Jesus Christ is Lord. Ayun. Ito po, at the name of Jesus, every knee must bend in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue proclaim the glory of God. Jesus Christ is Lord. Amen. So, ayun po ang little sachet prayer na ni-reveal kay Sister Mary of Saint Peter. On number 3, my Lord and my God, we praise you, we bless you, we love you, we adore you, we glorify you, now and forever. Amen. So, yun po ang mga act of reparation. So, pwede rin pong yung mga Jesus prayer. I love you, Jesus. We praise you. Yun, we love you. Yun. So, yun po ang mga act of reparation sa holy name of Jesus. Yun nga po, there is no other name under heaven given to men whereby we must be saved. Ito ang holy name ng ating Panginoong Jesus. Ang pagmamahal at respeto, devotion sa ating Panginoong Jesus. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless ating lahat.